kapamilya, nagbabagang mga balita, pumuputok ang mga istorya ngayong araw. Live sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV2. Mga impormasyong mahalaga live din sa YouTube at TikTok, no more, no less, hatid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, mahigit 40 milyong pisong halaga ng hinihinalang high-grade at ordinaryong marijuana at illegal na vape products ang nasamsam sa buy-bust operation sa Taytay Rizal, Huwebes ng umaga. Arestado rin sa operasyon ang lalaking nagbenta ng droga sa undercover agent sa loob ng mismo ng bahay niya sa Barangay Dolores. Nakumpiska sa suspect ang nasa 25 kilo ng kush at 23 kilo ng tuyong dahon ng marijuana, mahigit 1,000 cartridge ng liquid marijuana at 200 piraso ng vape juice na may sangkap umanong marijuana. Tinatayang nasa 43.8 million pesos ang street value ng mga droga. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kalaboso ang lalaking nagpanggap na pulis at nangikil sa isang biktima ang tutulungan umano niyang magsampa ng kaso sa Lucena City sa Quezon. Magkasama ang PNP o nagkasama ang PNP Criminal Investigation and Detection Group ng entrapment operation matapos magsumbong ang biktima. Hiningan umano ng suspect ng 5,000 piso ang biktima para tulungan siyang magsampa ng reklamo. Tiniyak din umano ng suspect sa biktima na mananalo siya sa kaso. Pero nagduda ang biktima dahil paulit-ulit na humihingi ng pera ang suspect. Natuklasan nila sa pagtatanong sa CIDG Quezon na hindi naman pala pulis ang lalaki. Naharap siya sa mga reklamong robbery, extortion at usurpation of authority. Kung may pekeng pulis, may peke ring abogado. Timbog ay isang babaeng nagpakilalang abogado na nangikil ng 5 milyong piso sa kanyang biktima para ayusin umano ang problema sa lupa ng biktima. Nagtiwala ang mga biktima dahil nagpakilala rin umano ang suspect na legal administrator sa isang korte. May binibigay rin siyang mga resibo sa mga ginastos umano sa pag-aasikaso ng kaso. Pero nang hanapin ng NBI ang pangalan ng suspect sa roll of attorneys ng Supreme Court, hindi ito natagpuan. Napag-alaman ding peke ang mga resibong ginamit ng suspect. Sinampahan na siya ng patong-patong na reklamo, pati na ang kanyang mga kasabwat kasama isang empleyado ng korte na nagpakilala namang piskal. Sinibak sa pwesto ang hepe ng District Special Operations Unit ng Northern Police District matapos matuklasang pinalabas niya ng detention facility ang isang detainee. Ayon sa Regional Intelligence Division ng National Capital Region Police Office, nagsagawa ang mga tauhan ito ng surprise inspection sa DSOU Detention Facility at doon nadiskubring nawawala ang isa sa mga person under police custody o PUPC. Inamin ng opisyal na nasa kustudiya niya ang nasabing PUPC at ginagamit para umano sa case build-up operation. Pero giit ng NCRPO, labag ito sa batas at police procedures. Arestadong opisyal na mahaharap sa reklamong conniving with or consenting to evasion of service of sentence. Naibalik na sa piitan ang detainee na unang naaresto noong August 8 sa kasong homicide. Itinaboy ng mga tauhan ng Western Naval Command ang ilang fishing boat ng China na gumamit umano ng cyanide-based chemicals sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, naispatan ng mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre ang mga Chino noong Biyernes ng gabi. Gamit ang mga rubber boat, itinaboy ng mga sundalong Pinoy ang mga dayuhang mangingisda. Nasamsam sa mga Chino ang 4 na container ng hinihinalang cyanide. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng nasabing kemikal dahil lason ito at mapaminsala sa mga isda, pati na rin sa kapaligiran. Dagdag pa ni Trinidad, tubig at yamang dagat. Hindi na ho inaresto ang mga dayuhang mangingisda para maiwasang malagay sa alanganin ang seguridad ng BRP Sierra Madre. They could have been arrested. But considering the circumstances na nasa BRP Sierra Madre, iaakyat mo sila doon, you will have to feed them and to house them. Makita nila ang loob ng Sierra Madre. Ang ginawa natin, they documented everything. They confiscated
yung mga illegal paraphernalia. Muling binuhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN-US Summit nitong linggo ang pagsusulong sa productive negotiations para maisakatuparan ang Code of Conduct in the South China Sea. Nababahala na umano si Marcos sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa nakalipas na taon, naitala ang hindi mabilang na insidente ng agresibong aksyon ng China laban sa mga tropa ng mga Pilipino na nagsasagawa ng lehitimong operasyon sa dagat na sakop ng Pilipinas. Paglabag din umano ang balak ng China na magtayo ng nature reserve sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nagpasalamat naman siya sa Amerika sa suporta nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Dalawang US Navy aircraft ang bumagsak sa South China Sea sa magkahiwalay na insidente nitong linggo. Ayon sa Pacific Fleet ng US Navy, unang bumagsak ang MH-60R Seahawk helicopter habang nagsasagawa ng routine operations mula sa aircraft carrier USS Nimitz. Nasagip ng search and rescue teams ang 3 crew member. Makaraan ng kalahating oras, bumagsak naman ang isang Super Hornet fighter jet habang nagsasagawa rin ng routine operations. Nakapag-eject ang 2 piloto at nasagip ng search and rescue teams. Tiniyak ng US Navy na ligtas at stable na kondisyon ng 5 tauhan nila. Iniimbestigahan na ang sanhi ng 2 insidente. Susunod, Team Quiz Showtime at team ng K-pop stars nagtagisan ng galing sa basketball. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express! Nagbabalik ang TV Patrol Express. Nako, bad news mga motorista. May ipatutupad na namang big time na all price increase sa huling linggo ng Oktubre. Humabol pa. Nag-anunsyo na po ang ilang kumpanya ng langis na simula sa Martes, October 28, tataas ng 2 piso ang bawat litro ng diesel. Piso at 20 sentimos naman ang patong sa kada litro ng gasolina, habang 1.70 sa kerosene o gaas. Paliwanag ng mga taga-industriya, pangunahin sa mga dahilan nito ang mga panibagong sanksyon ng US sa 2 malaking oil company ng Russia at ang patuloy na paghina ng halaga ng piso kontra US dollar. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Nagtapatan sa basketball court ang Team Quiz Showtime at Team Rising Eagles na binubuo ng ilang K-pop stars sa isang exhibition match nitong linggo. Hindi inasahan nina It's Showtime host Jong Hilario na seseryosoan ng South Korean team ang kanilang friendly game. Pero hindi umano sila nagpadaig at lumaban din ng todo sa court. Bagamat may ilang pisikalan, lumutang pa rin ang sportsmanship ng magkabilang panig. Nag-enjoy din ang mga manonood sa laro. Proud si team captain Vong Navarro sa kanyang team kahit limitado lang ang kanilang naging training. Ipalalabas ang buong exhibition match sa South Korea sa Enero. Nagulat din kami kasi alalaki pala ng kalaban namin. Actually, hindi namin in-expect na talagang ganun sila kaseryoso. Natutuwa ako kasi kahit hindi kami nakakapag-practice, yung pinakitang game naman, di ba, hindi tayo nagpahuli. Wagi ang ilang kapamilya stars sa 27th Gawad Pasado Awards na ginanap sa Pasay City nitong Sabado. Pinakapasadong aktor at aktres sa mga bida ng kapamilya serye Lavender Fields na si Jericho Rosales, Janine Gutierrez at Jody Santa Maria. Personal na tinanggap ng celebrity couple na sina Echo at Janine ang parangal. Nagpasalamat sila sa mga gurong kumilala sa kanilang husay. Pinakapasadong batang aktres naman sa telebisyon si Zia Grace para sa pagganap niya sa Saving Grace. Nangalaman ng kabataan sina Francine Diaz at Seth Fidelin. Habang ang soundtrack ng Hello Love Again na palagi ang pinakapasadong musika. Good news! Sa fans ng Four of Spades na naubusan ng ticket sa kanilang December concert. May chance pa kayong mapanood sila ng live.
Inanunsyo ng grupo, magkakaroon sila ng Day 2 concert sa December 13 sa MOA Arena. Magsisimula naman ang ticket selling sa November 9. Inaasahang kakantahin ng Four of Spades ang ilan sa kanilang mga bagong musika. Kasama na riyan ang reimagined versions ng kanilang classic hits. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. At yan ang mga nagbabagang balita. Huwag pong kalimutang mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng kasama namin si Jeff Canoy, ako si Johnson Manabat. Mga kapamilya, bukod sa YouTube at TikTok, napapanood rin live ang TV Patrol Express sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV 2. Ako po si Denise Densay. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya.